Hi everyone! Ah, bago ako pumasok dito sa YouTube, hindi ko na-introduce ng maayos yung sarili ko. So, I am came from the province of Negros Occidental. So, when you ask me, how did my life begin before I going on this YouTube thing? So, I came from the Negros Occidental, siyempre anak ng farmers, lumaki sa farm. We are four. I have three brothers and I only girl. So we moved to Manila year 2000. I guess it's February year 2000, and I have a kid. I guess my eldest daughter is only 3 or 4 months, or let us say maximum 5 months. So Andrea is 5 months when I first came here in Manila. So grabe, di ba? So grabe. So ayun, so dito kami sa Manila, lumipat kami dito ng year 2000. And then, namasukan ako ng sari-saring mga trabaho, tendera, sa damitan, tindera sa bakery, nangatulong, tapos, ayun, and then, mga ilang years, kasi mayroon akong dalawang anak, Andrea and John. So, I have 2 children. Their name is Anela and John. Their age now is 24, almost 24, and the other one is almost 18 years old. So that's my 2 kids. So when we got first, yung una kami dito dumating, so yung panganay ko ay 5 months old at ako ay 16 years old. Oh, di ba? 16 years old. 16 years old ako nang una akong nagkaanak. So ngayon ko palang mapaproper introduce sa inyo yung sarili ko, di ba? So ayan, galing kami sa probinsya, pinarentahan ng tatay ko yung farmland namin doon, yung tubuhan namin. Parang sa probinsya is arindo. So, pinaarinduhan ang aming farm ng 10 years. Siyempre, di ba dati, kapag may ganong pera ka, malaki na dito yon sa Manila way back ng mga 24 years ago. Kapag mayroon kang 100,000 dito sa Manila, so walang laking pera na yon. So pwede na makabili ng jeep, pwede ka na makabili ng sasakyan, pwede ka na makapagnegosyo. So kapag dati ng mga ganyang time, may ganyang kang pera, ibig sabihin medyo maganda yung buhay nyo, di ba? So ayan, lumipat kami dito lahat. Tapos dito kami ulit nagsimula kasi medyo nagkaroon ng tragedy yung buhay namin sa probinsya. And then, after how many years na my parents was separate. So, nagiwala yung magulang ko. And then, bumalik si tatay sa province. Tapos, si nanay naiwan dito. Tapos, ayun, nagkaroon kami ng second family. So, we got a stepfather now. So, meron na kaming stepfather, pero yung tatay ko, so hindi siya nag-asawa. So, minsan, bisita lang namin siya sa probinsya kapag meron kaming extrang pera. And then, kapag may extra din kaming pera, pinapadala namin siya kung hindi kami makibisita. Kasi, syempre, hindi naman ganon kadali yung buhay namin dito. So, ayan. So nagtatanong, syempre, diba? Marami nagtatanong dito kung, ayun nga, syempre, pa isa-isa lang muna tayo ng video natin kasi medyo mahaba yung history ng buhay natin. So, ayun, namasukan kaming lahat ng mga kakapatid. Kami dito, unang trabaho namin, yung dalawang kong kapatid, nagtitinda sila ng ice crumble. Tapos,
kami nagmamasura. So, ganyan. Ganyan yung naging buhay namin dati dito. So, di ba? So, mga fighters din kami dati. Yung para survival. Mga survivor kami. Tawag namin dati sa sarili namin ay, we are the survivors. So, survivor kami dati kasi nobody, no one's, we are all left behind. Nobody on my tatay's family help us. Nobody on nanay's family help us. So, the one who help us stabilize is a stranger. So, ayun. So, sabi ko sa inyo, hindi porket malaki yung pamilya nyo is okay yun. So, we've been disconnected. Yung baga, naging malayo kami sa pamilya namin for almost 2.5 decades. Wala kontak-kontak. Kumbaga, mga 22 years, walang kontak-kontak sa pamilya. As in, parang dead. Parang ganon. So, ayun. Lumipas yung mga taon hanggang sa naging okay lahat. So, hanggang sa naging yung mga sugat humilom, mga sitwasyon naging okay. So, after 22 years, nakabisita kami ulit sa province. May asawa na ako nun. So, yun. So, my first flight is made by my husband. So, I was bring my husband first time in the province to meet my father on year 2022. So, yun yung una-unang bisita niya doon sa lugar namin. Tapos, syempre, sobrang layo kasi ng lugar namin kaya hindi madali bumisita doon. Then, walang kuryente, walang nawasa, walang ilaw. So, sobrang hirap talaga doon. So, kung iisipin nyo kung paano yung naging buhay namin ng time na wala kaming pamilyang tumutulong sa amin. Sobrang hirap. Pero sabi ko nga, hindi ko kayang sabihin sa ngayon lahat. Dahil yung mga kinukwento ko is, this is my story. So, saan ako nanggaling, paano ako nagkaroon ng 2 anak, na 24 na at 18 sa edad ko na 39. So, ang iba, malaki na pala yung panganay mo, 24 na. So, ilang taon ka nagkaanak noon? Bakit? Malaki na yung anak mo, tapos bata ka pa. So, ang kinalabasan, pag tinignan kayo is, magkapatid lang kayo. Tapos, syempre, noong panahon, hindi yan natatanggap ng mga pamilya kasi parang malaki yung kasalanan sa kanila. So, kung maaga ka magkaanak, medyo nakakahiya sa pamilya.